Magandang gabi po, Sir John. Gusto ko lang ibahagi ang kwento ko kahit hindi ako marunong gumawa ng kwento. Pero sana kayo na po bahala sa pag-ayos. Maraming salamat po. Bagong salta lang kami ng pamilya ko sa aming bagong bahay. May napansin na akong kakaiba. Isang lumang rebulto sa antique shop na binili ko. Ang rebulto ay may maliit na sungay sa ulo. Parang di umano'y swerte daw yun, sabi na nagbenta. Pero may sinabi rin siya na parang babala. Swerte ang rebulto na yan, pero mag-ingat ka. May kasama yan na hindi mo makikita. Hindi ko siya pinansin noon. Iniisip ko, biro lang. Pero pagdating namin sa bahay, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Tuwing gabi, nakaririnig ako ng mga yabag at malambing na bulong na parang may maliit na nilalang na umiikot sa paligid. Kapag tinitignan ko ang rebulto, parang gumagalaw ang mga mata nito. May pulang ilaw na kumikislap sa dilim. Isang gabi habang natutulog, naramdaman kong may malamig na kamay na dumampi sa leeg ko. Hindi ito parang tao. Malambot pero may matulis na kuko at amoy usok na nasunog. Biglang lumabas mula sa rebulto ang anino ng isang nilalang na may sungay. Naglalagab-glab ang mga mata at ngiti nito'y puno ng kasamaan. Bumulong ito ng madilim na salita. Kaluluwa mo ang gusto ko. Gagawin kitang akin. Simula noon, tuwing natutulog ako, pinapasok niya ako sa panaginip. Siyaka ako sinasakal hanggang halos mawalan ako ng hininga. Kapag nagsisigaw ako, pinipigilan niya ako. Nagising ako minsan na nanginginig, nahihirapang huminga, takot na takot. Pero ang pinakamatindi ay unti-unting nakontrol niya ang katawan ko. Isang gabi, nawala ako sa sarili. Daan-daan akong lumutang mula sa kama at pumunta sa kwarto ng lolo ko. Doon hindi ko mawari, pero nakita ko ang sarili ko na nilalapitan siya at sinasakal ko sa panaginip. Nang magising ako, nakita ko ang lolo ko na hirap huminga. May mga marka sa leeg. Nag-alala ang pamilya namin ng gusto. Sabi ng lolo ko, ito ay gawa ng masamang espiritu, pero ang rosaryo ko ang tanging makakapigil dito. Nang tumawag siya ng albularyo at mga pare, nagsimula ang matinding ritual sa bahay namin. Habang ginagawa nila ito, lumutang ako sa kama. Ang mga mata ko ay puti at mukha ko ay ibang tao na. May dalawang boses na nag-aaway sa loob ko. Ang isang boses ay malamig, puno ng galit. Sinasabi, akin na ang kaluluwa ng batang ito. Ang isa, puno ng dasal, pilit na ipinaglalaban ang pagkatao ko. Hinila ako ng albularyo gamit ang mga anting-anting at mga dasal, pero ramdam ko pa rin ang puwersa ng demonyo. Dahil sa tindi ng laban, tinali nila ako sa kama para hindi ako makalutang at makasakit ng iba. Tumagal ng 2 araw ang ritual, paulit-ulit na dasal at insenso, hanggang sa sinunog nila ang rebulto. Nawala ang presensya ng demonyo at napuno ng kapayapaan ang bahay namin. Sabi ng pare, madaling lapitan ng mga demonyo ang mga taong mahina ang pananampalataya sa Diyos, kaya lagi panatilihin ang pananalig. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang malamig na kamay na sumakal sa akin, ang mga matang naglalagablab sa dilim, at ang boses na bumubulong na pumatay para makuha ang aking kaluluwa. Sana po may matutunan kayo sa kwento ko, at kung may naranasan din po kayong ganito, maaari nyo pong i-share sa FB page ng Takip Silim Files. Maraming salamat po. Ako po si Katrina, 25 years old. Nagtatrabaho sa isang marketing agency dito sa Maynila. Matagal na po akong mahilig sa mga lumang bagay, kaya minsan nagawi ako sa isang ukay-ukay shop sa May Quiapo. Mahilig po kasi akong maghanap ng mga kakaibang items para pang display sa apartment ko. Nakita ko po doon ang isang maliit na florera na gawa sa bronze. May intricate design na parang mga bulaklak at dahon. Mukhang antique talaga kasi may mga gasgas at parang may patina na greenish. Ang ganda ng details, kaya binili ko agad kahit medyo mahal. Pag uwi ko, nilinis ko po ito ng maayos at inilagay sa center table sa sala. Nagsimula pong mangyari ang mga kakaiba, mga 2 araw matapos itong ilagay doon. Unang gabi, naramdaman ko po na parang may malamig na hangin sa paligid ng florera. Iniisip ko, baka guni-guni lang. Pero kinabukasan, pagkagising ko, nakita ko yung florera. Parang may umuusok na manipis na usok na umakyat mula sa bunganga nito.
Nung nilapitan ko, wala naman akong naamoy na sunog o kaya kung ano pa, pero kinilabutan ako kasi parang may boses na sumasabay sa hangin. Nung mga sumunod na gabi, panay na ang bangungot ko. Parang may humihila sa akin papunta sa dilim. Tapos may mga anino na parang mga kamay na inaabot ako. Hindi ko maaninag yung muka, pero parang may mga mata na kulay pula na nakatitig lang sa akin. Sa tuwing magigising ako, basa ang katawan ko ng pawis at sobrang bigat ng pakiramdam ko. Isang beses po, habang nagkakapi ako sa umaga, biglang nahulog yung florera nang wala namang hangin o kumalabit. Sobrang lakas ng bagsak at basag na basag. Akala ko tapos na yung mga kababalaghan, pero may nakita po ako parang abo sa loob nito at may amoy na parang sunog na insenso. Mula noon, pakiramdam ko may sumusunod sa akin kahit saan ako magpunta. Kahit sa opisina, parang may nakatitig sa akin. Nung minsan, sumasalamin ako sa CR at sa gilid ng mata ko, parang may anino ng babae na nakatayo sa likod ko. Pero paglingon ko, wala naman. Parang may malamig na hangin pa rin na bumabalot sa paligid. Kahit po minsan, may naririnig ako na boses pabulong sa gabi na parang may sinasabi, Bumalik ka, akin ka na. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Napag-alaman ko na may history pala ang florera na iyon na ginamit daw sa mga ritual noong araw. Pero binenta na sa ukay-ukay dahil nakakatakot daw. Sir John, hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Natatakot na po ako, lalo na at mag-isa lang ako sa apartment ko. Sana po mabigyan ninyo ako ng advice kung anong dapat kong gawin at kung papaano ko mapapalayas kung ano man yung sumusunod sa akin. Maraming salamat po sa pagbabasa ng kwento ko. Magandang gabi po. Ako po si Laika, isang estudyante sa Maynila. Gusto ko lang po sanang ibahagi ang kakaibang karanasan ko nitong mga nakaraang linggo. Mahilig po akong mamili ng mga murang gamit sa mga ukay-ukay. Last month, nakabili ako ng isang lumang rebulto na gawa sa kahoy at metal. Mga 2 talampakan ang taas. Nabili ko ito sa isang maliit na ukay-ukay shop sa Quiapo. Sabi ng matandang nagtitinda, Napakaganda ng rebulto na ito, Iha. Pinagpala ka kapag iuwi mo yan. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong klaseng rebulto iyon. Para siyang santo, pero may kakaibang itsura. Hindi ko pinansin masyado at naisip ko lang na magandang dekorasyon siya sa kwarto ko. Pero simula nang naiuwi ko ito, may mga nangyayari pong hindi ko maipaliwanag. Tuwing gabi, bigla pong bumabaksak ang mga gamit sa mesa kahit wala namang hangin. Minsan, naririnig ko po ang mga parang mahihinang bulong galing sa paligid ng rebulto. Sa una, inisip ko na baka gawa lang ng takot o pagod. Pero nung isang gabi, nakita ko po mismong gumalaw ang ulo ng rebulto. Para bang sinusundan ako ng tingin nito kahit saan ako pumunta sa kwarto. Kinabukasan, nagising akong may mga sugat at pasa sa braso ko, pero wala naman akong maalala na nangyari. May mga sandali rin po na para bang hindi ako makagalaw. Parang may mahawak at sumasakal sa akin habang tulog ako. Hanggang ngayon po, nakatayo pa rin yung rebulto sa tabi ng study table ko. Wala po akong lakas ng loob na itapon o ibalik kasi baka lalo akong masaktan. Hindi ko po alam kung may espiritu ba itong rebulto o anong meron dito. Pero sana po matulungan ninyo ako o mabigyan ng payo kung anong dapat kong gawin. Maraming salamat po, Sir John. Magandang gabi po, Sir John. Ako po si Edmond Reyes, 35 taong gulang. Nagtatrabaho bilang isang salesman. Sana po mapansin ninyo itong mensahe ko kasi hanggang ngayon hindi ko pa rin maipaliwanag ang nangyari. Madalas po ako maglibot sa mga probinsya para magbenta ng produkto. Nitong 1 buwan lang, napadpad ako sa isang maliit na bayan sa Laguna. Habang nag-iikot, napansin ko ang isang lubang antique shop na mukhang pinaglipasan na ng panahon. Mahilig po kasi ako sa mga kakaibang bagay kaya napasilip ako. May nakita akong rebulto sa may sulok ng shop, kulay itim, parang gawa sa bato o kahoy na may mga malalaking sungay at matalim na mga mata na parang sinusundan ka ng tingin kahit saan ka pumunta. Nilapitan ko po ito at sabi ng matandang nagtitinda, Huwag kang matakot dyan, Iho. Napakaswerte niyan. Marami akong naibenta niyan. Maganda ang buhay ng mga nakabili. Hindi ko po alam kung bakit pero napabili ako. Nang gabing iyon, nilagay ko lang siya sa aparador. Pero bago ako matulog,
Naramdaman kong parang may malamig na hangin sa paligid ko. Nasa 3rd floor po ang kwarto ko, kaya imposible pong may hangin sa galing sa labas. Habang natutulog ako, nagising ako sa parang kaluskos ng paa sa sahig. Akala ko po ay daga, pero nung dumilat ako, nakita ko po na nakatayo na yung ribulto. Oo, parang buhay. At nakatingin sa akin na para bang gusto akong lamunin. Yung mga mata niya parang naglilihab at parang may sariling buhay. Hindi ako makagalaw, para po akong napako sa kama. Bigla akong narinig na parang may boses na garalgal sa isip ko. Akin ka na. Sobrang linaw po ng boses na parang narinig ko talaga sa tenga ko. Simula noon, gabi-gabi ko na siya napapanaginipan. Tuwing gabi, pinapakita niya sa akin na sinusunog niya lahat ng gamit ko. Minsan, pinapakita niya pinapatay ko ang sarili ko. May mga pagkakataon na parang sinasakal ako habang tulog. Isang gabi, nagising ako at nakita ko yung ribulto na nasa gilid ng kama ko. Hindi ko po alam kung paano siya napunta doon. May mga gasgas po at dugo sa paanan ko. Hindi ko alam kung saan siya nanggaling. Ngayon po kahit saan ko siya ilipat, sumusunod pa rin siya. Minsan nga, kahit sa banyo, may anino ako nakikita. Hindi ko po alam kung paano ko siya mapapalayas. Sir John, baka po may maipayo kayo. Takot na po ako. Hindi ko po alam kung totoo ba ito o nasisiraan na ako ng bait. Pasensya na po kung magulo ang kwento ko. Kayo na po bahala mag-ayos nito. Maraming salamat po.